Good morning po. Good morning! Ano naman po ito, tatayo sa inyong harapan. Baka yung iba po sa inyo nagsasawa na. Ay, hindi na. Yun. Kamusta po? Kamusta po ba? Okay lang po. Nagpaparating daw na bagyo. Malayo yun. Malayo. Kaya masaya po kami na kahit na may paparating na bagyo ay nagsikap pa rin po tayong magsama-sama dito sa bahay ng Lord. No? Sige nga po, palakpakan po natin ang ating sarili. Yes, thank you Lord. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. And thank you Jesus na dinala niyo po kami dito ng safe. Dinala niyo ang bawat isa dito, Panginoon, na walang nangyari sa aming masama, Panginoon. Salamat po. Hiningi po namin ng iyong banal na spirito. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. At Lord, hindi po kami aalis dito na hindi namin dala yung salita na nanggagaling sa iyo. Buksan mo po ang aming puso, ang aming isip na maunawaan namin yung mga bagay na sasabihin. Na hindi lang namin ito marinig ng aming physical ears, kundi Lord, marinig namin ito, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. At bigyan mo po kami ng wisdom and understanding upang maunawaan namin kung ano yung gusto mong sabihin sa oras na ito. Maraming salamat po. Holy Spirit, you are free to move in this place. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Sa mga nagpe-Facebook, marahil po ay alam nyo na po ang ating title sa mga nagpe-Facebook. Sino po ba yung mga nagpe-Facebook dyan? Ba't nga? Sino naman yung mga nakalike sa page ng church? Iyon. So, malamang nakita nyo na yung title ng message po natin ngayon. No? So, dahil hindi na siya surprise, papakita ko na siya. So, ang title po ng ating message ngayon ay Confess and Collect. Yun. So, walang collection pag walang confession. So, walang collection of forgiveness, of purification, and cleansing. Pag walang confession. So, saan ba natin makikita yan? Makikita po natin yan sa ating text. 1 John chapter 1, verse 8 to 10. Ito po yung sabi, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Sige, lipat ka. Ba tayo lang lipat? Yun. If we confess, verse 9 po ito, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. And then, verse 10, if we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, sikat na sikat po yung verse na yan. Actually, 1 John chapter 1, verse 9, marami po sa inyong kayang i-recite ito ng nakapikit. Kahit yung bagong gising. Gisingin mo, uy, Arjun, recite mo yung 1 John chapter 1, verse 9. Mare-recite niyo yung kahit bagong gising siya. So, alam natin ito. Natapat ang Diyos magpatawad ng ating kasalanan. So, alam to. Tama po ba? Pag naririnig nga natin, mas maraming preacher actually nagsasabi, papatawarin tayo ng Diyos, papatawarin tayo ng Diyos. Tama, di ba? Tama po. So, alam alam na natin na God will forgive us. Kaya nga marami sa atin, ulit din yung ginagawa. Kasi nga, alam na natin to. And we lost reverence sa Diyos. Nawala na tayo ng paggalang sa Diyos. Dahil alam na natin tong verse na to.
Alam na natin tong character ng Diyos na to. Kaya tayo ay ulit din sa ginagawa natin. Tama ba? Amen. At sabi po dyan, sa 1 John chapter 1 verse 8, if, ito na naman po tayo sa salitang if, ito yung salitang nakakatakot eh. If, kasi pag sinabing if, may condition. Kung, di ba? May mga ganun. Ito yung word na babantayin na lagi natin sa Bible. If we claim to be without sin, ayun. Sabi dito, we deceive ourselves. So pag sinasabi mong wala kang kasalanan, ay niloloko mo yung sarili mo. Niloloko mo yung sarili mo. Nanonood ka ng pornography. O ba't nanonood ka ng pornography? Kasi ito na yung ginagawa ng mga magulang ko eh. Wala akong kasalanan dito kasi ito na yung ginagawa ng mga magulang ko eh. Galit ako sa pamilya na yun. Bakit? Kasi galit yung mga magulang ko sa pamilya na yun. I've been holding these grudges for how many years? Hawak-hawak ko tong sama ng loob na to. Bakit? Sila kasi yung gumawa sa akin ng ganito eh. Minulesta niya kasi ako eh. Kaya galit na galit ako sa kanya. Siyang may kasalanan, ba't ako nagagalit? Ulitin ko pa yung verse. If you claim to be without sin, you are deceiving yourself. Niloloko mo yung sarili mo. If you keep pointing fingers at others, siya kasi, kaya ako ito ginawa, siya kasi. Pag ginawa ko to, siya kasi. Dahil ginawa ko to, kaya ako ito ginawa, kasi siya. And you deceiving yourself. And ito yung matindi. And the truth is not in us. So the truth is not in us. Kapag sinasabi mo, wala kang kasalanan sa lahat ng mga pinagagawa natin, the truth is not in us. At ito po yung sabi dyan. John 14:6. Jesus answered, I am the way and the truth. Yun. So sino yung wala sa'yo kapag nagsisinungaling ka? Si Jesus. So kapag sinasabi mong wala kang kasalanan, pinapatunayan mong wala si Jesus sa'yo. Wala akong kasalanan dito. Pag nagkagulo kayo mag-asawa, hindi, kasalanan ng asawa ko yan. Yung asawa ko kasi ganito, yung asawa ko kasi ganito. Naku po, Jesus is not in you, sabi ng Bible. Pag nagkakagulo sa pamilya nyo, tapos hindi, yung nanay ko kasi ganito, yung tatay ko kasi ganito eh. Dapat siya kasi yung naglumalapit sa akin, siya kasi yung humihingi ng sorry sa akin. Sabi ng Bible, that Jesus is not in you. Yun yung sinasabi dun sa verse. And hindi lang po yan. You're not just deceiving yourself. Tingnan mo, ayaw na tuloy kumain ito. Ayan. Ito mo ha. Uy! Relax ka lang. So yan po. Sabi na sa verse 10, hindi lang sarili mo yung niloloko mo. Ito pa po yung pinakamatindi. If we claim we have not sinned, kapag sinasabi mong hindi ka nagkasala, wala kang kasalanan, ikaw ay maayos, ikaw ay malinis, then we make Him, sino tong Him? We make Him daw. Yan, we make God out to be a liar. So, sinasabi mo, sinungaling ang Diyos. Ginagawa mo, sinungaling ang Diyos. Kapag sinasabi mo, wala akong kasalanan. Kasalanan ng pamilya ko to. Kasalanan ng kapitbahay namin to, kaya na-chismis ko siya. Kaya ako siya na-chismis kasi kasalanan niya kasi eh. Kasi ba naman, pinapakita ba naman sa amin yung nangyayari sa buhay nila. Na-chismis ko tuloy. Kasalanan nila yun. Sabi, if we claim we have not sinned, we make God a liar. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos.
Kapag sinasabi mo, wala namang mali sa homosexuality, sinasabi mo, sinungaling ang Diyos. Kapag sinasabi mo, wala namang mali living with your partner na hindi kayo kasal, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Pag sinasabi mong wala namang mali sa pangungopya sa school, pag-exam na, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. No? At ito ba ulit? Ito yung pinakaulit matindi sa verse na to. His word is not in us. Now, let's read this. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, sino yung wala sa atin? Ang Diyos. His Word is not in us. If we claim, kung sinasabi mo wala kang kasalanan at lagi mo tinuturo lahat ng tao sa paligid mo at ikaw lang ang nag-iisang mabuti sa paningin mo, then God is not in you. Pag ikaw na lang yung mabuti sa paningin mo, naku po, mag-isip-isip ka na. Magtanong ka sa sarili mo. Ano Lord, ako na lang yung mabuti sa paligid ko. Tama pa ba itong naiisip ko? Parang ako na lang yung righteous ha. Anak na magtanong na tayo pag ganun. Kasi baka, His Word is not in us. His Word is not in you. Baka kasi, His Word is not in me. Baka ganun na yung nangyayari. But ito, this is the best part. Sa ating, tanungan na. Tanungan na agad. Relax, relax. Mamaya tayo magtatanungan. Ito yung best part. Ito na, yung sasabi ko. Verse 9, if we confess our sins, tingnan niyo po yan, sins. Ibig sabihin po niyan, past, present, and future. Yan yung ibig sabihin niyan. If we confess our sins, ano daw ang Diyos? Ito na. Nangyayari, huminto tayo sa His faithful. Huwag tayo huminto sa His faithful. Diyan tayo nadadali. Diyan nadadali yung mga Kristiyano kapag pinuputol na. His faithful. Ulitin ko, if we confess our sins, He is faithful. And parang ito lang yung nagsasalita. And yun! Huwag tayong hihinto sa His faithful. Alam mo na yan. Sunday schooler ka pa lang, alam mo na yan. Di ba? Tama. Diretso natin sa unjust. Hindi kasi natapos yung verse sa faithful. If we confess our sins, He is faithful and just. Amen. And will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Actually, ito yung verse na gusto kong pagpupukosan natin. Ito po, ang Greek word ng confess ay homologeo. Ang ibig sabihin po nito ay to acknowledge. Lord, ako po ay bound sa pornography. Lord, ako po ay bound sa sexual immorality. Lord, ako po ay bound sa homosexuality. Lord, ako po ay bound sa pag-iinom. Lord, ako po ay slave ng kasalanan. That's acknowledging. Ito po yung ibig sabihin nito. At ito po ay public declaration. Noong Greco-Roman, ito po ay ibig sabihin nitong confess na sinabi dito sa verse na to ay verbal declaration. Hindi ito Amen. Hindi yan yung confess
confess na sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9. The confess na sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9 ay verbal declaration. Pag sinabing verbal, sinusulat yan. Tama ba? Ayun! Sinasabi yan. Kailangan lalabas yan sa bibig mo. Lord! Lord! Kailangan ko ng tulong mo. Amen. Hindi ako makawala dito sa pornography. Lord, hindi ako makawala dito sa sexual immorality. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi ako makawala sa homosexuality. Lord, ganito pa rin, nagkakagusto pa rin ako sa kapwa ko. That's verbal declaration. And tingnan nyo po, anong mangyayari? Sabi dun sa verse natin, He will forgive. Ang Greek word po ng forgive ay apiemi, na ibig sabihin ay to send away, to let go of your sin. Natatandaan niyo po ba yung story ng babae na prostitute? Natatandaan niyo po yan? Anong sabi ng Diyos? Go and sin no more. Amen. Yun yung sinasabi niya, to let go. Amen. He will let go. He will let you go from your sin. Kapag nag-confess ka, He will forgive. He will release. Amen. Hallelujah. Okay, tuloy na natin yung palapit na yan. Sabi nga ni Kuya Rio. Ito na, no? When you verbally declare o acknowledge your sin, He will release you from that sin. Ano man yung sin na nasa iyo. Ano man yung sin na nagbabound sa'yo. Ano man yung sin na nag-enslave sa'yo. Ano man yung sin na nagkukulong sa'yo. He is faithful and just to release you from all those things. And ito po yung third word na pag-uusapan natin. Purify. Sa Greek po ito ay katarizo. Nang ibig sabihin po ay to cleanse literally, ceremonially, or spiritually. Nung time po ni Moses, kapag ikaw ay unclean, declared ka na unclean, hindi ka pwedeng sumama sa mga clean na people. Ibig sabihin po niyan, hindi nyo po nagagets, ito po yung ibig sabihin niyan. Kapag si Gabriel ay declared unclean, hindi na siya pwedeng sumama sa pamilya niya. So, nagagets na po ba natin? Ibig sabihin, Gabriel, hanggat hindi ka na de-declare na clean, you will die alone. Di nyo po nagagets? Di nyo po ba nagagets? Yes. Kapag tayo ay declared unclean, you will die alone. Mamamatay kang mag-isa. Walang pamilya, hindi ka ibuburol, walang gagawin sa'yo. They will not touch you. Dahil ang declared na unclean na tao ay hindi pwedeng hawakan. At hindi rin pwedeng humawak. Dahil lahat ng hahawakan niya will become unclean. At lahat ng hahawak sa kanya will become unclean. Now, ito na ang best part dito. Ito na yung pinakamagandang part dito. To cleanse, literally, ceremonially, like nung kay Moses, and spiritually. Sabi ng verse, to cleanse you from all unrighteousness. Nung ikaw ay clean, nung ikaw ay unclean, nung ikaw ay marumi, you are isolated. You were isolated from the family of God. Hiwalay ka sa pamilya ng Diyos. Pero sabi ng verse, and will cleanse you from all unrighteousness. Ito na yung sinasabi niya. And hindi ka lang pinforgive ha. Pakinggan nyo ito mabuti. Hindi lang forgiveness na tapos yun. And, sabi niya, He will forgive you and
He welcome you again to His family. Amen. Ibig sabihin, hindi nyo po ako yata nagigits eh. Parang hindi nyo ako nagigits eh. Hindi ka lang pinatawad. Winelcome ka ulit ng Diyos sa pamilya niya. And you will never die alone anymore. Hallelujah! Nung binabasa ko po ito, sabi ko, uy, ito pala yung ibig sabihin ng verse na to. I never thought of this verse na ganito. Akala ko lang okay lang, forgive, papatawarin ako ng Diyos, then He will cleanse me from all unrighteousness. Then the end, okay. Okay, I will just confess. Pero, nung tiningnan ko yung mga words dito, ito pala yun. Hindi ka lang nilinis. Winelcome ka ulit. Praise the Lord. At alam niyo po ba, priest lang ang pwedeng mag-declare sa tao na siya ay clean. Kaya pag sinabi ni Jesus na, I forgive you, kaya pag sinabi ni Jesus na, I cleanse you, you are clean. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi sa verse 9, sabi niya sa verse 9, if you confess, hindi niya sinabing, if you change yourself. No, hindi niya sinabi yun. Sabi niya, if you confess. The verse did not say, if you change. No. Ulitin ko po. If you confess your sin, I will deal with your sin later. I will deal with that. Lord, homosexual ako. Sabi ng Diyos, okay, lapit ka. Confess. Hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo, hindi mo kaya yan. Amen. Sabi ng Diyos, lapit ka. I will deal with homosexuality later. Lord, andito ako sa sexual immorality. Nakikisama ako sa hindi kami kasal. Sabi ng Lord, confess. Hindi niya sinabing magbago ka. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi ng Diyos, confess. Amen. Ang sabi ng Diyos, sabihin mo sa akin. Sabi ng Diyos, acknowledge your sin. Amen. Huwag ka mag-change. Hindi mo kaya yan. Sabi ng Diyos, will change you later. I will deal with that later. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your forgiveness. There is no collection without confession. And there is no transformation. There is no transformation without confession. The Lord is willing to change you if you are willing to confess. The Lord is willing to transform you if you are willing to confess. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po. Habang tayong lahat ay nakapikit, kung kinakausap ka ng Lord ngayon, if there is something in your heart na kinakausap ka ng Lord na need to confess, na kailangan i-confess, ini-invite ka namin to come in front. At yung mga workers natin sa likod, tutulungan nila tayo mag-pray.
to forgive you. You just need to confess. Galit ka. Bound ka ng hatred, bound ka ng anger. The Lord is willing to forgive you. My sin was deep, your grace was deeper, my shame was wide, your arms were wider, my guilt was great, your love was greater still. Yeah. You went to me now. Yung confession na sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9 is verbal declaration. Come on! Acknowledge it! Acknowledge your sin, brother!
faithful, Jesus. Hallelujah. The Lord is listening to you right now. Come on. Nakikinig ang Diyos. Sige, buka mo yung bibig mo. Say that prayer. Huwag ka kaya. Sabihin mo yung prayer na yan. What is that prayer? Ano yan? Ano yung nagbabound sa'yo? Ano yan? Hindi ka makawala sa bagay na yan. Come on, this is the time. This is the time. Tell the Lord about it. Tell the Lord about it. He is faithful. He is faithful. He is faithful. He is faithful. And He is listening to you. Hallelujah. Tapat ng Diyos, tapat ng Diyos. At nakikinig siya sa'yo. Nakikinig siya sa'yo. Hallelujah. Gusto kang pakawalan ng Diyos. Gusto kang pakawalan ng Diyos. Diyan. Diyan. Bound sa puso mo. Years ago. Ang Diyos ay namatay na dun sa prayer na yan. Ngayon mo walang sinasabi. Si Jesus namatay na para sa prayer na yan. Hallelujah. He is waiting to set you free. Diyan sa bagay na kumukulong sa'yo. Diyan sa bagay na kumukulong sa'yo. The Lord is faithful. He loves you this much. Ganito kakamahal ng Diyos. Kaya bumaba siya dito to die for your past sins, for your present sin, and for your future sins. Ganyan kabuti ang Diyos. He is just waiting for you to confess it with your mouth. Kasi ready na yung release paper mo sa Diyos. Ready na. He just wants you to sign it with your confession. Hallelujah. You are free. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful day, Lord. Salamat sa araw, Panginoon. Na Lord, muli pinalaya mo kami ulit. Dito sa bigat ng puso namin, dito sa unforgiveness, dito sa mga sins, dito sa mga kasalanan na bumabagabag sa buhay namin. You already set us free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are truly faithful. And thank you, Jesus, because hindi mo lang kami pinatawad, Lord. And you welcome us again in your family. Ngayon, binom na ulit kami sa pamilya mo, Panginoon. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po.
work in us. Salamat sa pangako mo na if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us from our sins and purify us and cleanse us from all unrighteousness. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Sa dakila at mataas na pangalan